Hello everyone, welcome to the Four Corners. By the way, I'm Ken and this is BMT Update. So today is November 20, so second day na ng ating stem cell transplant. So yung unang stem cell transplant natin was November 19. So kahapon lang yon. So natapos na yon. So it was okay. Walang nangyaring masyadong side effect. So siguro ang pinaka-prominent lang na naramdaman ko side effect is yung pangangati ng lalamunan during the transfusion and yung namula kasi yung mga kamay ko yun yung parang mga napansin ko lang. So other than that wala naman. So meron pa tayong mga ibang pagdadaanan after this, so siguro update ko na lang kayo after that. Pero ang based sa mga nalalaman ko pa lang is after the transplant today, which is November 20, meron pa tayong chemotherapy na pagdadaanan, which is para naman mabababa yung chance of GVHD, which is yung graft versus host disease. So isa yun sa mga process na kailangan natin pagdaanan and treatment para mas maging successful yung ating transplant. So, I would like to take this chance then to say thank you dun sa mga tao na nagpalakas ng loob ko, sa mga taong nagbigay ng messages nila before and during the transplant. Dun sa family ko, sa family ng asawa ko, sa asawa ko rin mismo, sa mga kaibigan namin. To those people na nagbigay ng messages dun sa mga AML brothers and sisters ko, sa mga kina Tita Grace, kina Tita Ruby, sa maraming salamat po kina Apostle Larry sa magbibigay ng Word of God for continuously giving us the encouragement. And super thank you. Sobrang pasasalamat ko po sa inyo. Ngayon kasi ngayon lang din ako nakapag-video kasi ngayon ko naramdaman na medyo malakas ako, na wala masyadong side effects yung mga gamot na tinitake ko. And yun nga sobrang dami kasi ng mga gamot. Morning, lunch, and dinner, may mga gamot ako. Tapos may mga pre-meds pa before the transplant. So marami tayong mga gamot na tinitake and madalas masama yung pakiramdam natin, masama yung nararamdaman natin. Hindi siya ako masyado makatayo. So ngayon medyo okay naman. So I just want to take the opportunity to thank you everyone. And to those people who are praying na hindi ko na mention, sobrang thank you po. Maraming salamat po. Hindi nyo po alam kung gaano kalaking boost sa confidence and moral yung binibigay nyo po sa amin. Kaming mga lumalaban ngayon, sobrang yung mga little words na binibigay nyo po sa amin, sobrang nakakatulong po yun. Hindi na po namin yun binabaliwala. Lahat po yun is tumatatak sa amin. Maraming salamat po. And siguro I would like to take na rin this opportunity to personally thank my wife, and because she really make everything easy for me. Kapag nanghihina ako, kapag nawawalan ako ng lakas ng loob, she make it time na palakas yung loob ko. Sabihan ako ng mga tamang words. Minsan prangkahin ako, ganun. And it really helps kasi alam mo yun naman talaga yung dapat mong sabihin kapag gusto mong direktang sabihin sa isang tao na gusto mong makalabas dyan, di ba? Tulungan mo yung sarili mo, di ba? And which is tama nga naman. And alam mo, gusto ko na talaga makalabas dito kasi syempre isa rin sa mga nagpupush sa akin is yun, makasama ko yung pamilya ko, makasama ko yung asawa ko, na mas makasama ko pa siya na matagal. And yun lang. Kaya mas lumalaban ako dito. Isa rin yun sa nagpapalakas ng loob ko. And syempre, mas makakain ng masasarap kasama siya. Makapunta sa mga lugar na hindi pa namin napupuntahan kasama siya. I'm really looking forward sa oras na yan. And yeah, alam nyo guys, marami pa tong pagdadaanan natin. And sabi nila, up to day 9 to 10, day plus 9 to day plus 10, dun pa mas magiging mababa yung number of counts ko, because dun nagsasabay-sabay yung effect ng chemotherapy from last week and yung chemotherapy na gagawin sa akin tomorrow. So pati yung effect ng stem cell transplant. So I don't know kung makakapag update pa ako, but I will try my best
na makapag-update pa rin sa inyo. Kasi I know may mga tao din na kailangan din nila to, yung mga information, yung mga update, kung kamusta. Kasi going back lang, no, bago ko to gawin, bago ko to simulan tong pagdo-document ng sarili ko, is meron na ako nakita before na sa isang social media platform na dinodocument niya yung sarili niya. Tapos nagtuturo siya about sa sakit. And earlier that days, doon ko pa lang din nalaman na may sakit ako. Tapos kinamusta ko siya, sabi ko, kamusta ka? Sabi ko, kamusta ka? Okay ka lang ba bro? Kamusta yung lagay mo? Ganito. I personally message him. Kaso hindi siya sumasagot. Tapos nakita ko yung mga post niya, mga medyo matatagal na. Tapos doon ko nalaman na ano na pala, na kasama na pala siya ni God. And isa rin yun sa, alam nyo yun, na inspires din sa akin na, alam mo, itong batang to matalino, lumalaban, tapos sige. Hello, ano ka naman sa vlog ko? Yes. Si Nurse Millie. Tapos na rin ako. So yun, konting ano lang. So going back, yun si Nurse Millie, sobrang bait. And going back din dun sa nakilala ko na yun, isa yun yung sa nag-inspire sa akin kasi itong batang to sobrang talino, sobrang bait. Actually, di ko siya nakilala personally pero alam mo yun, yung magulang niya na-connect sa akin because of that. And then, nakausap ko rin. And ngayon, nakakausap ko pa rin siya hanggang ngayon and she's still praying for me. And siguro mention ko na din siya si Tita Grace. Hello, Tita Grace. And alam niyo yun, dun din isa rin siya nag-inspire sa akin kasi katulad ko, nung na-diagnose ako, unang beses kong hinanap is yung taong, isa sa mga taong katulad ko na naging successful sa sakit na to. And isipin mo na lang kung meron ka pang nakitang iba pang mga tao na pwede mong i-connect sa iba pang tao na naging successful sa sakit na to. It will boost your moral para mas lumaban pa dito sa sakit na to. And isa rin yung siya nag-inspire sa akin. And ngayon, meron akong mga nakilala, mga tao na nakakatulong sa akin ngayon. Lalo na nalaman ko na tulad ni AJ sa isang vlog natin, di ba? Na nakatapos na ng stem cell transplant, which really helps me a lot in terms of tips, mga dapat kong gawin, mga dapat kong iwasan, di ba? So, gusto namin talaga itong ano natin, platform na to is ma-share natin sa mga taong katulad namin na may sakit, di ba? Katulad namin na nagkaroon, na diagnose nito. And makatulong sa kanila, magkaroon sila kahit papaano ng view, ng knowledge, kung ano yung mga dapat nilang gawin, mga dapat nilang paghandaan during and before the transplant. So, ayun. And hello Tita Grace and Tita Ruby. Siyempre, sama na rin natin. Okay? And yun, siguro yun muna yung update natin and I will try my best to update you more din dito sa nasa vlog natin. And siguro tatiming pa rin ako kung kailan ako medyo malakas, medyo hindi ako groggy. And mabilis ang update lang kasi syempre mamaya i-stem cell transplant na rin ako. Mga 11:44 na ngayon. So ang stem cell transplant natin is 1 PM. So magsisimula na yung transplant natin. And dumating na yung nurse ko kanina, so nagpe-prepare na yun para sa mga pre-meds ko. And salamat sa mga nanonood, to everyone who is praying for me, who is continuously praying for me and giving those messages. Maraming salamat. And to my wife, I love you.